Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Pinupuri natin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay, si Ate Ruth Estrada, ang aking kumpare na si Architect Tito Mandap at Kumaring Nancy, si Colonel Bert at Lynn Gruspe, si Boy at Beth Sarabia, si Kuya Ante at Josie Manuel, si Bogs Gala at Mayumi Castro, si Kuya Bing at Ate Aid Sabier, si Kuya Oscar at Ate Aida del Rosario, at sina Pastor Boy at Ate Bel Corrales. Isa sa pinakabantog na parabola o talinghaga ng ating Panginoong Hesus ay ang parabola ng alibughang anak na nagsasalaysay sa ginawang kalapastanganan ng isang anak sa kanyang ama. Gayunman, para sa akin, ang mas tamang pamagat o title ng parabolang ito ay hindi ang alibughang anak, kundi ang alibughang ama. Kung sobra ang nagawang kasalanan ng anak dito sa kwentong ito, ay lalo namang sobra ang ginawang pagpapatawad ng ama. Kung kaya't para sa akin, ay mas pamamagatan kong itong ang alibughang ama. Mababasa natin ang parabolang ito sa Lucas 15:11 hanggang 32. Hayaan ninyong basahin ko ang Filipino Standard Version ng Lucas 15:11 hanggang 32. Sinabi pa niya, isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo na sa akin ang mamanahin ko." At hinati ng ama sa kanila ang kanyang ari-arian. Pagdaan ng ilang araw, tinipon ng nakababata ang lahat ng kanya at umalis siya patungo sa malayong lupain. Doon ay nilustay niya ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Nang maubos na niya ang lahat, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya nagsimula na siyang mangailangan. Namasukan siya sa isang mamamayan sa lupaing iyon at ipinadala siya nito sa bukid upang magpakain ng mga baboy. Dahil sa gutom ay gusto na niyang kainin kahit ang mga pinagbalatan ng gulay na kinakain ng mga baboy, ngunit wala kahit isa man na nagbigay sa kanya ng anuman. Subalit ng matauhan ay sinabi niya sa kanyang sarili, "Marami sa mga upahang lingkod ng aking ama ang sobra-sobra sa busog sa pagkain, samantalang ako rito'y namamatay sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin kong, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging iyong anak. Ituring mo ako bilang isa sa iyong mga upahang lingkod." Kaya siya ay tumindig at umuwi sa kanyang ama. Ngunit malayo pa lang siya ay natanaw na siya ng kanyang ama at labis itong naawa sa kanya. Tumakbo ito sa kanya, niyakap siya at hinalikan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging iyong anak." Ngunit sinabi ng ama sa kanyang mga lingkod, "Magmadali kayo. Dalhin ninyo rito ang pinakamagandang balabal at isuot sa kanya. Suotan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at ng mga sandalyas ang kanyang mga paa. Kunin ninyo ang pinatabang guya at katayin. Tayo ay kakain at magdiriwang, sapagkat patay ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Siya ay nawala, ngunit natagpuan.
at nagsimula nga silang magdiwang. Nasa bukid noon ang nakatatandang anak at sa kanyang pag-uwi nang malapit na siya sa bahay ay nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga lingkod at tinanong kung ano ang nangyayari. At sinabi nito sa kanya, "Narito na ang iyong kapatid. Ipinagkatay siya ng iyong ama ng pinatabang guya, sapagkat nabawi siya ng iyong ama na ligtas at malusog." Nagalit ang nakatatandang anak at ayaw pumasok. Kaya't lumabas ang kanyang ama at nakiusap sa kanya. Ngunit sumagot siya sa kanyang ama, "Nakikita po ninyo na maraming taon na akong naglilingkod sa inyo at hindi ko sinuway kailanman ang inyong utos. Ngunit hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang kambing upang makipagsaya ako sa aking mga kaibigan. Subalit nang bumalik ang anak mong ito, na naglustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagkatay mo pa siya ng pinatabang guya." Kaya't sinabi ng ama sa kanya, "Anak, lagi kitang kapiling at sa iyo ang lahat ng sa akin. Ngunit nararapat lamang tayong magsaya at magalak, sapagkat patay ang kapatid mong ito, ngunit muling nabuhay. Siya ay nawala, ngunit natagpuan." Nabanggit ko kanina na ang kwentong ito'y mas dapat pamagatang ang alibughang ama kaysa alibughang anak. Bakit? Unang dahilan, sapagkat mas lumutang dito ang pagiging alibugha ng ama kaysa anak. Ito ang crux of the matter, ang gustong iwang aralin ng kwento. Ang alibugha ang sali natin sa salitang prodigal. Ibig sabihin ng prodigal ay labis, sobra, maluho. Ang ama rito'y labis, sobra, maluho sa pag-ibig at pagpapatawad. Pinatawad niya ang dalawa niyang anak na kapwa nagkasala. Ang ama rito'y kumakatawan sa Diyos. Nang pag-ibig at pagpapatawad ay labis, sobra, maluho. Ganito ang wika sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan kalabis, ganyang kaluho ang pag-ibig sa atin ng Diyos na siya ring uri ng pag-ibig na dapat nating ipakita sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pag-ibig ay dapat laging superlative, sapagkat gayon na lamang. Hindi pwede sa pag-ibig ang kahit konting pagtingin. Hindi pwede sa pag-ibig ang medya-medya, kailangang laging todo, kailangan laging sagad. Ang pag-ibig ay ipinakikita sa pagkakaloob. Ibinigay niya. Hindi tayo pwedeng umibig na hindi nagkakaloob. We cannot love without giving. Ang pagkakaloob ang kalikasan ng pag-ibig. Ang pagkakaloob ay likas, natural sa pag-ibig. Hindi na ito kailangang ipilit pa. Kapag ikaw ay tunay na umiibig, kasama roon ang pagkakaloob. And when you give out of love, you give simply the best. Yung pinakamaganda. Yung pinakamabuti. Walang pag-ibig na maramot. Ang pag-ibig ay laging mapagbigay. Ang pag-ibig ay laging kumikilos para sa kapakanan ng iniibig. Upang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tunay na pag-ibig ay bumubuhay at hindi pumapatay. Ang tunay na pag-ibig ay nagbubuo, hindi nagwawasak. Ang tunay na pag-ibig ay nagtataas, hindi nagbabagsak. Ikalawang dahilan, sapagkat dadalawa yung anak, kapwa pa nagkasala, ngunit parehong pinatawad ng ama. Nagkasala yung bunsong anak,
nagkasala rin yung panganay na anak. Katulad din natin, lahat tayo'y nagkasala. Sabi nga ni Apostol Pablo, walang sino man sa atin ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Magkaiba ang uri ng pagkakasala ng magkapatid. Ang nagawa noong bunso ay tinatawag na public sin. Kasalanang hayag, bulgar, pampubliko. Ano ba ang mga katangian ng public sins na ipinakita sa pagkakasala ng bunsong anak? Hindi siya makapaghintay sa kamatayan ng kanyang ama. Ganito ang sabi ng bunsong anak sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo na sa akin ang aking mana." Hindi lang niya sinabi ng tuwiran, pero ang ibig sabihin noon ay inip na siya sa pagkamatay ng kanyang ama sapagkat gusto na niyang makuha ang kanyang mana. Madalas, hindi rin tayo makapaghintay sa pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako, nababagalan tayo sa pagkilos ng Diyos. Kaya't madalas, inuunahan natin ng Diyos sapagkat iniisip natin napakabagal ng Diyos. Alam nyo, ang pinakamatindi raw pagsubok sa pananampalataya ay yung patience to wait. Ang kahandaan nating maghintay sa pagkilos at gagawin ng Diyos. Nilustay niya sa walang kapararakang bagay ang kayamanang pinaghirapan ng kanyang ama. Ang oras, talento at kayamanan ay mga pagpapalang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, kailangang gamitin natin sa kanyang kapurihan. Karaniwan, iniisip natin na ang pera lang ang pwede nating lustayin. Alam nyo, pwede rin tayong maglustay ng oras at talento kapag hindi tayo nag-uumpisa on time. Nag-aaksaya tayo ng maraming pagkakataon. Maraming mga opportunities ang nawawala dahil sa hindi natin pagtupad sa oras. Bawat minutong masayang is an opportunity lost. Kapag inuubos natin ang oras sa pakikipagchismis, nilulustay natin ang oras na dapat sana'y magamit sa mga kapaki-pakinabang na gawain. Kapag hindi natin ginagamit ang ating talento para sa kapurihan ng Diyos, nilulustay natin ang talentong ito. Dinungisan niya ang karangalan ng kanyang pangalan. Ang ating personal na dangal ay isang kayamanang dapat nating pakaingatan. Maraming politiko ang sumasakay sa dangal ng kanilang aplido. Maging mapanuri kayo. Suriing mabuti kung dala-dala pa rin nila sa kanilang pagkatao ang dangal ng kanilang pangalan. Tayo'y nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Dapat nating ingatan ang image na iyan. Ito ang dapat na maging pundasyon ng ating self-image, yung katotohanang tayo'y nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kaya tayo'y napakahalaga. Napakataas ng ating halaga na hindi dapat yan na maabot ng sinuman sapagkat kamukha tayo ng Diyos. Alam nyo, sinasabi na lahat daw ng tao ay may presyo. Kaya yung mga nalalagyan, yung mga tiwali, ay yun daw yung mga taong na-rich nung mga naglagay ang kanilang presyo. Kapatid, kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, napakataas na ng presyo mo na hindi ka na kayang abutin ng sinuman sapagkat kamukha ka na ni Kristo. Ang nagawa naman noong panganay ay ang tinatawag na private sin. Ang private sin ay kasalanang tago, hindi halata, hindi bulgar sapagkat nakatago sa loob. Alam nyo, maaaring makaiwas tayo sa mga public sins
na katulad ng pagnanakaw, pakikiapid, pagwawaldas, pananakit. Pero maaaring sapul na sapul tayo ng mga tinatawag na private sins. Ang public sins ay nalalaman ng iba. Ang private sins ay tayo lamang ang nakakaalam at ang Diyos. Ano ba ang mga katangian ng mga private sins na ipinakita sa pagkakasala noong panganay na anak? Pinagharian siya ng galit. Nagalit ang panganay, ang sabi rito sa ating teksto, at ayaw itong pumasok ng bahay. Yung pagpapasya niyang huwag pumasok ng bahay ay bunsod ng kanyang galit. Huwag na huwag tayong gagawa ng anumang desisyon kapag tayo'y galit. Sabi nga ng mga Chinese, kapag naiwasan natin ang sandali ng pagkagalit, maiiwasan natin ang 1,000 araw ng pagkagalit. Mayroon bang nakatanim na galit dyan sa iyong puso? Mayroon ka bang tinatagong sama ng loob o hinanakit? Kapatid, mas delikado yan kaysa bad cholesterol. Ang paglilingkod niya sa kanyang ama ay hindi bunsod ng pag-ibig. Kinukwenta niya ang kanyang paglilingkod. Ganito sabi nung panganay na anak, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Anumang gawin nating hindi bunsod ng pag-ibig ay walang kabuluhan. I repeat, anumang gawin nating hindi bunsod ng pag-ibig ay walang kabuluhan. Kahit tayo magpakahirap, kung may iba tayong motibo laban sa pag-ibig, ay wala itong katuturan. Ganito ang sabi sa unang Korinto 13:3, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian. Biruin nyo yan, ha? Lahat ng ari-arian. At ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Pati buhay kung ibibigay. Pero ang sabi, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Siya'y puno ng inggit o selos sa kanyang kapatid. Dahil sa selos na ito, di ayaw niyang ituring na kapatid ang kanyang kapatid. Ang sabi niya sa kanyang ama, gaya na nasusulat dito sa ating teksto, subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Ang tawag niya doon sa kanyang kapatid ay ang anak ninyo. Alam niyo, ang selos ay tinatawag na the green-eyed monster. Talagang ito'y halimaw na sumisira sa tao bilang nilikhang kawangis ng Diyos. Tulad na aking nabanggit, tingnan ninyo itong panganay na anak. Nais na niyang tapusin ang kaugnayan niya sa kanyang kapatid na nagkasala. Hindi na niya matawag na ito'y kanyang kapatid, kundi ito'y anak ng kanyang ama. Ang selos ay sumisira sa kaugnayan maging ng pinakamalapit na magkamag-anak o magkaibigan. Wala namang binanggit dito sa kwento na ang perang nilustay ng bunsong anak ay nilustay sa masamang babae. Walang binanggit doon. Pero ang sabi ng panganay, ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae. Ang selos ay nagbubunsod sa tao na mag-imbento ng fake news. Siraan ang kanyang kapwa ng higit pa kaysa sa totoong nagawa nito. Mga kapatid, sa araw na ito, ikumpisal natin sa Panginoon ang mga kasalanan nating hayagman o lihim, ang mga kasalanan nating public o private. Sa araw ding ito,
Sikapin nating tayo'y maging katulad ng Ama. Sikapin nating tayo'y magpatawad sa ating kapwang nagkasala. Maging maluho tayo sa pagpapatawad. Maging alibugha tayo sa pagpapatawad. Napakahalagang gawin natin ito. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, patatawarin lamang tayo sa ating kasalanan kung tayo'y matututong magpatawad sa nagkasala sa atin. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sapagkat ikaw ay katulad ng Ama sa kwentong ito. Ikaw ay alibugha, sobra ang iyong pagpapatawad sa aming mga makasalanan. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Ngunit kami hinahamon din ito na kung papaanong kami iyong pinatawad ay kailangan din kaming magpatawad sa aming kapwa. Panginoon, tulungan niyo po kami na kami rin ay maging alibugha. Ang ibig sabihin ay maging sobra rin ang aming pagmamahal at pagpapatawad sa aming kapwa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.